Alice Go isinama sa mahigit 40 inmate sa selda sa Pasig City Jail matapos hindi pagbigyan ng korte ang hirit ng kampo nito na ibalik siya sa PNP custody dahil sa umano'y banta sa kanyang seguridad. Dating alkalde isinailalim sa pagsusuri matapos makitaan ng lung infection. Pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating VP Leni Robredo, maaring bahagi ng kanyang political strategy ayon sa isang analyst. Kung siguro, unang-una hindi pagkakaroon ng midterm election, pangalawa kung hindi siguro naghiwalay ang alyansa ng pangalawang Pangulo, pangatlo, kung matagal lang magkasama at pagkaibigan personal ng dalawa, maaari na siyang paniwalaan ito walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin ng walang halong politika kasi from the very start talagang pagkaiba sila ng grupo. In fact, the current Vice President has been rather critical, very critical. Vice President Sara Duterte hindi sumipot sa plenary debate. Deliberasyon sa proposed 2025 budget ng kanyang tanggapan ipinaubaya na sa Kamara. Umano'y planong pagpapatalsik kay Senate President Francis Escudero, pinabulaanan ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagtataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat ng mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan. Philippine Ports Authority muling tiniyak na walang port congestion sa mga pantalan ng bansa. Mas mahigpit na monitoring laban sa overstaying agri-shipments ipatutupad ng PPA. Wala po tayong currently na-experience na port congestion po sa ating mga pantalan. Nagkasundo po tayo na magko-conduct pa po tayo ng mas maigting na monitoring po, no? Particular, hindi lamang po sa bigas, kundi iba pa pong prime commodities. Investigasyon sa mga dating hepe ng Philippine National Police na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators tuloy kahit sinasabing chismis lang ito. PAGCOR official Raul Villanueva humingi ng paumanhin sa kanyang mga sinabi kaugnay sa hindi kumpirmadong report na may dating PNP chief na tumulong umano kay Alice Go na makalabas ng Pilipinas. So at least when you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly. Vice President Sara Duterte hinamong magbitiw na lang sa pwesto kasunod ng pagtangging ipagtanggol ang budget sa Kamara. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. 251 Chinese vessels namataan na naman sa West Philippine Sea. Escoda Shoal, pinakamarami sa naitala ayon sa Philippine Navy. This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Presyo ng bigas, posibleng bumaba ng 5 hanggang 7 pesos kada kilo sa Enero, ayon sa Department of Agriculture. Because of the lower duties, tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas. So pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. So I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Vice President Sara Duterte hindi pa rin dumalo sa investigasyon ng House Committee sa umano'y hindi tamang paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan. Dating DepEd official na nakatanggap umano ng envelope na may lamang pera mula sa OBP humarap sa pagdinig. I think it's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to look at the document. Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magre-resign sa kabila ng panawagan ng ilang kongresista na magbitiw sa pwesto. Pagdinig ng Kamara sa panukalang budget ng Office of the Vice President, hindi na niya dadaluhan. Hindi ako aalis
dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Ilang impormasyong inilahad ni Alice Go sa executive session tugma sa ilang teorya ng Senado ayon kay Senator Risa Ontiveros. Executive session, posibleng masundan pa. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was one crucial personality confirmed by Guo Huaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Depende kayo sa chair yan, pero mukha namang meron kasi baikli pa lang yung nag-time na kami, session time na. Preliminary na to, icebreaker, ika nga. Dating Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. iginiit na walang kinalaman sa pagpapatakas kay Alice Go at pagtanggap ng payola mula Pogo. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Go, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Bagong anti-smuggling law, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbuo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inumpisahan na ng people's organizations. Yung iba't ibang mga people's organizations under bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint and the drafting of the complaint has started. Pagdaragdag sa budget ng Office of the Vice President, usap-usapan sa Senado ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri. I think the appetite though amongst the senators is to increase their budget a bit. Sa usap-usapan sa lang. Mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa 2025 midterm elections, ililipat ng pwesto. Police escorts na mga individual na tatakbo sa halalan, ire-recall. Ang mga miyembro po ng PNP are obligated po to declare whether or not they have a relatives running for any political position this coming May 2025 po as part of our SOP po. Pribadong sektor, hinihikayat ng Office of Civil Defense na magsagawa ng sariling structural integrity audit bilang paghahanda sa The Big One. Ang preparasyon ay magsisimula doon sa paggawa ng engineering solutions. Buildings should withstand huge earthquakes that can happen. Dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo idinawit sa pagpatay sa PCSO executive. Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin at si Ma'am Garma po. Dismiss Banban Mayor Alice Go, naghain ng not guilty plea sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC. On the part of our client she is firm na not guilty po siya dito sa crime na pinaparatang sa kanya. Barko na hinihinalang sangkot sa oil smuggling nahuli sa Manila Bay. Habang on patrol itong BRP Boracay, itong BRP Boracay dito sa Manila Bay na regular naman nilang ginagawa ay naka-encounter sila ng isang suspicious vessel. Vacation service credits ng mga guro dinagdagan ng Department of Education. September 30 deadline ng voter registration para sa 2025 midterm elections, hindi na palalawigin ng Commission on Elections. Wala extension. At dahil wala extension, samantalahin yung natitirang araw. Baka pa kasi yung iba, maghihintay, extend naman ng COMELEC. Huwag na po kayong umasa. At 15 bahay na pinsala ng buhawi sa kandating Arayat, Pampanga. Mga residente, ligtas.